Pare-pareho tayong content creator dito. Pero parang ginagawa nyo ng reaction videos na hindi maganda. Ano yan? That's serious. Hindi ba kayo masaya sa buhay nyo? That's why nanghihila kayo ng ibang tao? Para masaktan sila? Hello mga stories! Welcome back sa isa na naman Random Reaction Podcast at hashtag RDR dito sa ating channel mga stories. Ako na si Mikey, no? At kung bago pa lang dito sa channel, ito yung segment natin na raw, unfiltered, walang halong pampalasa, straight to the point ang commentary natin dito. Walang pakipot-kipot dito at walang sugarcoating dito, okay? At to this video sa episode na ito, may issue tayong tatalakayin at nag-trending ito sa Facebook, okay? Dalawang content creator nito, walang iba kundi si Miss Shikina Malari Samson at yung 8 Asset, okay? Nagsimula sa isang reaction video, nag-escalate sa threads na si Coy, diba, no? So, ano ba talaga na nangyari? Okay? Tama ba yung reaction video? O talagang may linya na ang cross? Okay? Pag-usapan natin, no? Pero, well, ito na. Simulan na natin, mga stories. Ito na. So, mga stories, ito yung pananarin itong video ni Shikina Malari Samson. Ito yung nag-response na yung ginawang reaction dito, no? Ni video ni X3. Okay? So, currently yung original yung video na ay deleted na. So, tingnan natin yung yung video na yun. Ito na. So, sorry. Wait lang. Yo! Wow, okay. Wow, okay. Galing nun walang ginawa pero ang lakas ng engagement. Woo! Pera. Okay. Ito na inaantay nyo na sagot. Ngayon lang ako naging okay. Kaninang umaga na pagdesisyonan ko na ayoko na talaga. Ayoko na mag-vlog, ayoko na mag-content. Kesa mas stress ako, ayoko na. Kung pansin nyo, nag-post naman ako kanina ng Unbothered. It was just like, tinatry ko na hindi pansinin, hindi masaktan. Pero, medyo masakit pa din. Hindi masyado dun sa content, but dun sa mga comments. And especially, nagre-reply kasi yung nag-content. Actually, yun Ang dami. So, Wala na talaga akong balak na pansinin ka. Wala akong balak na mag-content sa'yo. Because I am actually... Pero kasi tinapon ko na yung ganyang ugali ko. Nasa sitwasyon na ako ng buhay ko na lahat ng galaw na ginagawa ko, inuuna ko yung anak ko. Astig ka. You don't know me. Okay na. Naka 1M views ka na. Happy ka na? Walang problema sa content. Okay, yung tinitingnan niyo yung para 1M views yung Okay, sige. Anong tawag dyan? Reaction videos? Reaction videos ng para may makomentan ng hindi rin maganda? Ganun talaga. That's reaction videos. Ganun talaga ang reaction videos. No. Kahit sino man tao may ikikriticize sa'yo. Ganun talaga ang mundo ng social media. Even din kami. Okay? May nakikita na, na may nahuli, katulad yan. Mayroon ako may opinion tungkol doon. Yun kasi ang trabaho namin.
bilang social media influencer, bilang content creator. Ang trabaho namin, mai-react namin yung video, kung ano yung totoo, ano yung nangyayari, ganito, ganyan. Nagre-research kami. Okay? Yun ang trabaho namin sa content creator. However, ito naman kasi, yun yung kanyang real talk niya. Eh. Okay? Pero hindi ako nag-depend dito. Hindi ako kumakampi. Kahit ikaw dito, even si 8 Asset, no, wala akong kakampi. Pero mamaya may, may mga content kayo. May mga comment ako isa sa inyo. Pare-pareho tayong content creator dito. Pero parang ginagawa nyo ng reaction videos na hindi maganda. Ano yan? That's a fair use. Hindi ba kayo masaya sa buhay nyo? Fair That's use why yun. nangihila kayo ng ibang tao? Para masaktan sila? No, that's a fair use. No, that's a fair use yun. Ang ginagawa, that's a criticism. Hindi sinasaktan ng tao. Wala naman sinabi na bobo ka o sabihin, tanga ka, ganyan. Iniiwasan namin. That's the ad hominem. Yun yung bawal sa amin as a content creator. Wala lang yung iba na hindi naman, hindi nila alam. Okay? Kami, as a content creator, kami magkikriticize yung tao. Diba? Hindi kasi pwede magsasaktan na agad pagka tinuruan namin yung tama tapos sabi, nasasaktan ako, hindi ganun. Ito ay isang criticism. Sana malaman niyo yan. Okay. Tuloy. Nagamit mo na yung content ko. Kanina nag-panic attack ako. Nag-anxiety ako. Naka 1M views ka na. Congratulations. I hope you are also happy. Kasi, sa pagko-content mo na ganyan, may taong in-anxiety, may taong nasaktan. I hope masaya ka. Sana yung kinita mo sa video, mababayaran dun sa buong araw na hindi ako okay. O baka sabihin nyo, bababaw na naman to. Di tayo pare-pareho na nararamdaman. Pinasok mo yan kaya tanggapin mo, ganon. Di naman kayo yung pinapasaya ko, di ba? Kung ayaw nyo sa mga content ko, pwede kayo mag-unfollow. Pwede nyo ako i-block, di ba? Pero kung yung pagkakitaan nyo, tapos sisiraan nyo ako, di ba? Alam mo, astig ka. Stop muna tayo dito, no? So, let's proceed na lang tayo dito sa post na to, no? So, meron din siyang post na sinabi niya na quote na sinabi niya in the court, no? 8 Asset, wala naman didelete ng post, ha? Total, di ba, naman pinagsasabi ng mga iba dyan sa comment section mo. Pinakita natin yung sino mas mayabang sa ating dalawa. Sinira mo ang peace ko, hanggang ngayon, stress na ako sa'yo. Okay, so yan mga stories, no? Sabi niya the court niya yung usapan. Teka, i-set aside muna natin ang court na yan, okay? Kasi ang uusapan natin dito yan mamaya, okay? Even din ako yung sasabihin ko. Pero papanoorin natin ito yung side ni 8 Asset. So, ito yung paroon natin, itong video niya ni 8 Asset, no? So, ito. Yung pangbabastos sa mga video ni Shikaina, sa mga bano, mga buknoy na haters ng galing yun. Ha? Sunod, yung walang ginagawa si Shikaina pero nagkakaroon siya ng maraming pera, hindi rin galing sa akin yun. Sa mga bano na naman nanggagaling yun. In short, ang nagbibigay ng anxiety kay Shikaina ay itong mga buknoy na to. Ilang araw pa lang kami nag-cross ng landas ni Shikaina sa social media. Paano ako ang gagawa ng anxiety dyan? Common sense sa mga bano. Ngayon, describe natin si Shikaina. Maganda, makinis yung kutis, may trabaho, may pera. Bakit ko aawayin yun? Bakit hahanap ako ng gulo sa ganung babae? Anong pag-aawayan namin? Ha? Itong datigan ko na to, pag tinignan nyo yung social media ko, anong pag-aawayan namin? Diba? Sana nakakaabot ng common sense nyo yun. Video ko yun. Ako ang magsasabi kung ano ang ibig sabihin ng video na yun. Hindi kayong mga banu kayo. So, ang ibig sabihin ng video na yun, gusto kong kumolaborate kay Shikaina. Kaso sinira nitong mga banu na to May ikipag-collaborate ako kaya ako ginawa yun.
Yun ang ibig sabihin nun. Hindi kayo masusunod kung ano ang ibig sabihin nun. Shikay na. Ikaw na mismo kinakausap ko ngayon. Shikay na. Yung mga nangyari nitong nakaraan, kahit binabash ako nitong mga banu na to, wala lang sa akin yun. Wala lang sa akin. Ako na mismo ang nagsasabi sa'yo. Collaboration ang gusto kong mangyari dun sa video na yun. Biru-biruan, ganun. Kaya ko bang palampasin yun? Sana mapag-usapan pa natin to ng mas maayos. Wala tayong mapapala dun sa kung mag-aaway tayo. Wala tayong mapapala dun. Kung magkakalat tayo ng happy, good vibes dito sa internet, tayong dalawa, sigurado meron tayong mapapasayang mga tao. 'Di ba? Na kung negative man tong nangyayari ngayon, negative na nag-umpisa sa kung ano yung nangyari, sigurado ako hindi natin intention na dalawa yun. Pwede pa natin mabago yun. Pwede pa natin mapakita sa mga tao na pwede tayong mag-usap ng maayos para lahat tayo dito positive, masaya, nakaka-influensya ng mabuti. Yun lang sa akin, Chicana. Yun lang sa akin. Peace. Okay, so, ayan. Ayan yung video niya, no? Ngayon, kung napapansin yung video ni, sige na, may pinakita siya screenshot na message niya 8 asset yun. Yung video niya, no? Kaya sabi niya, sige na, content lang yun na, wala naman ako sinabing masama doon, no? Kaya yung mga fans were nagagalit agad. Tapos yung mga response video ni 8 Asset, sinabi niya yung intention ay doon sa video niya for a collaboration. Na binibiruan lang daw, na gusto niya makipag-collaborate ni Shikina. At isa pa no, mga stories, titingnan natin yung mga comments sa mga video ni 8 Asset. So, narito yung mga kaya iba, no? Sabi dito, no, puro walang bitaw at same ng comment dyan. Yun yung sa mga videos ko, no? Sabi niya, paldo talaga itong sa ebe kapag magandang maputi, may manyas kasi. Okay. Iba dito, no? Female values and privilege, beauty and katawan lang yung puhunan sa soft male. Instant money agad yan. Okay. Ganun kadali ang buhay sa kanila. Tapos sila daw ang price. Okay. Sabi niya dito, no, may demonyo yan, may mukhang anghel. So, iba dito, no, feminist yan si ate girl. Dapat hindi tinatangkilik mga ganyan. Those are the kind of influencer na walang ambag sa buhay. Yun yung sinabi niya dito, ha? Huwag daw, At saka sabi dito, opinion siya pero keep ang punan. No? Yan yung, ako din sa mga mga comment section dito. At marami pa mga stories pero naiintindihan ko yung mga atmosphere ng mga comment section yan. Yan yung sinabi niya dito, okay? Hindi ako magsabi yan, yung mga comment section dito, okay? For your information. Okay mga stories, dito tayo sa main course, okay? Dito tayo sa opinion ko dito, okay? At alam nyo na ako dito, diretso ako dito. Wala akong labing-labing, wala akong paligoy-ligoy. Una sa lahat, mga stories, gusto ko lang linawin, inuulit-ulit ko to. Uulitin ko, gusto ko lang linawin personally, okay? Wala akong kinakamta dito kahit sino ba yan. Kahit mapa si 8 Asset man yan o si Shikina na yan, wala akong kinakampi kahit sino man yan. Okay? Wala akong person, at saka pangalawa yung wala akong personal na issue na kahit sino man yan sa kanilang dalawa. Hindi ko nga sila kilala. Kung tutuusin, hindi ko lang nakita yung mga to. Hindi ko sila kilala, hindi nila ako nakikilala, di ba? Pero as a fellow content creator, katulad ko, okay, na gumagawa rin ng reaction content, may mga bagay kasi ako dito na kailangan kong sabihin dito. Number 1, ito doon sa video ni 8 Asset, no? Napanood ko yung original na video niya, no, bago niya na delete, no, di ba? Yung sinasabi niya na, yung pera, yung sinasabi niya. Ito yung masasabi ko dito, no. Teka, isa-isahin natin. Yung sinabi niya, walang ginawa, pero ang lakas ng engagement, pera, yung sinabi niya, no. Ngayon, kung titignan mo lang yung literal na sinabi niya, wala naman talagang direct na insulto yun, Okay? Wala siyang sinabing pangit ka, wala siyang sinabing bobo ka, wala siyang sinabing tanga ka, wala siyang sinabi dun. Pero ang tanong kasi dito, masters, ano ba ang tone? Okay? Ano ba ang tone? Ano ba ang context? Ano ba ang impression na binibigay sa audience? Okay? Kasi kung ganito yan, masters, kapag ikaw ang isang content creator na may
36K followers yan, no? 36K followers at gumawa ka ng video na basically sinasabi mo, tingnan nyo ito, walang ginagawa, ang daming pera, ganito. Alam mo na yung saan papunta ng usapan yan, di ba? Alam mo yung saan papunta ng usapan yan. Alam mo yung kung anong klaseng comments ang dadating dito. At nakita natin, masters, no? Dumating yung mga comments ng mga simp, yaki, ang puhunan, mga demonyo, mga anghel. Dumadating talaga. Expect mo yan. Darating at darating yan ang mga netizens. Okay? Ngayon, mga stores, tanong ko dito, 8 asset, di mo ba alam ang ganon ang mangyayari? Kasi dahil sa pagkaka-frame mo ng video mo, bibigyan mo ng ammunition na yung mga tao na nagko-comment ng mga ganyang klaseng bagay, no? At nag-enjoy ka pa sa mga comments, ha? Yung may reply ka pa ng bakaw sa blessings, aray mo, kapag may nagko-comment sa malaswa, naglalap-erap ka pa. So ano ngayon? So sasabihin mo na kasalanan ng mga buknoy sa commenters? So, na hindi sa'yo nanggaling? Well, pare responsable ka sa content mo. Okay? Responsable ka sa space na ginawa mo. Kasi kung ikaw ang nagtayo ng apoy at nagbigay ka ng gasolina sa mga tao, okay? Huwag kang magtaka kung nagsunog na yung buong bahay na hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko naman sinabi na sunugin nyo eh. Sila yung nagsunog eh. So, pare, ikaw ang nagsettle ng buong senaryo. Okay? Number 2, ito yung, yung collaboration ng depensa mo dito, Mga stories, no? Huwag niyo akong lokohin, Huwag niyo akong lokohin. Huwag niyo akong lolokohin dito. At huwag din nating lolokohin ang isa't isa. Napanood ko yung original na video. Nasaan doon ang invitation for collaboration? Nasaan? Yung walang ginawa pero ang lakas ng mag-engagement pera. Nasaan yun? Nasaan doon yung collaboration? Anong klaseng collaboration ang pag-umpisa ng ganun? Kasi kapag gusto mo makipag-collaborate ng isang tao, dapat ang gawin mo, mag-message ka ng maayos, mag-reach out ka. Sabihin mo, gusto ko sa collaboration ka, ganito, ganyan. May idea, parang may idea ako, di ba? Hindi yung gagawa ng reaction na parang tinapaya mo yung tao. Tapos, kapag nag-backfire, sasabihin mo, collaboration sana yun. Okay? At alam niyo mga stories, no? Same yung nangyari sa isang content creator na yun. Alam niyo yun mga stories. Pare-pareho ang script. Pare-pareho ang video. Papayayin yung tao yung gagawin subject ng commentary na may tone na mapanlait. Tapos kapag sumalang na, kapag nag-viral na, kapag nag-react na, biglang joke lang, content lang, collab sana ang gusto ko. Hindi ba kayo naubusan ng script? Kasi pare-pareho na ang playbook parang-pareho di ba? At doon naman sa message niya na content lang yun. Wala naman akong sinabing masama. Mga stories yun yung mga klase ng deflection. Okay? Yun yung is this just a prank, bro? Yung defense, yung just a prank, bro, defense, di ba? Na parang lahat ng pwedeng gawin mo sa tao, basta sabihin mong content lang o joke lang, dapat okay na, no? Hindi ganun yun. Okay? Number 3, ito sa punto ni Shikina, si Shikina naman, ito naman sa side ni Shikina. Ito, Ma'am Shikina, naiintindihan ko yung mga kung bakit siya nasaktan, okay? Valid yung feelings niya, okay? Nag-panic attack siya, nag-anxiety siya, umiyak siya, at yun ang totoo para sa kanya. Hindi natin pwedeng sasabihin ng isang tao na, babaw mo, dahil hindi tayo nasa sitwasyon niya bawat isa sa atin, iba-iba ang threshold pagdating sa stress at sa emotional pain. Okay? Pero mga stories, at sana hindi ito misinterpret, Pero kailangan ko rin maging honest dito, okay? Kung ikaw ay nasa social media, okay? Kung ikaw ay isang content creator o tulad mo na may 3 million followers,
kailangan mo rin tanggapin na part ng game ng criticism. Okay? Part ng game ay may mga tao na hindi ka magustuhan, may mga tao may nagre-react sa content mo, may mga tao nagko-comment na hindi maganda. Hindi ibig sabihin yun nun ay okay lang yung mga basto sa comments. Hindi ibig sabihin yun. Okay? Hindi ibig sabihin yung okay, hindi ganun yun. Hindi. Pero ibig sabihin kailangan mo magkaroon ng mental fortitude na harapin yan. Okay? At sinasabi ko lang, kapag sinabi mo, see you in the court, kailangan mo rin evaluate yung talaga may legal basis ang kaso. Okay? Kasi kung i-base natin ang exact words na video ni 8 Assets, mahihirapan ka doon. Okay? Ang masasabi lang niya is, walang ginagawa pero ang naka-engage pera. Okay? That's commentary. Okay? That's opinion. Yung mga bastos na comments, hindi naman si Ita nagsunod yan eh. Ibang tao yun. Okay? Pero ito ang malaking pero to malaking pero. Hindi ibig sabihin na walang moral accountability si 8 Asset dito. Okay? Legal at moral. Dalawang magkaibang bagay yon. Okay? Pwedeng legally na wala kang makasuhan. Okay? Pero morally, alam mo kung ano ang ginawa mo. Okay? Alam mo, pag pinag-usapan mo ng isang tao sa negative light, okay? Sa negative light, alam mo, binigyan mo ng platform ang mga tao para bastusin siya. At nag-enjoy ka pa sa mga comments, yun ang moral accountability dito. Okay? Number 4, ito sa mga comments sa mga audience ni 8 Street. Okay? Mga stories, dito ako medyo naiirita eh. Okay? Dito ako naiirita. Kasi yung mga comments sa yung mga female privilege, kaldo, kayong puhunan, mga demonyo, mga mukhang anghel. Nakakadiri ilan sa mga comments na yun Okay? Yung iba, actually degrading pa eh. Okay? Kapalit ng P-word at saka K-word atay, di ba? Ano yun? At saka nila react pa ni 8 Asset yung mga comment na yun at nireply pa ng array mo. Tapos sasabihin mo sa response video na kasalanan ng mga buknoy sa commenters na hindi sa iyo galing sa mga bastos na comments. Pare, nag-react ka sa comments, di ba? Yung parang entertainment. In-engage mo sila. Okay? Hindi mo dinismiss. Hindi mo sinabing tama na, sobra na, in-encourage mo pa. Di ba? Kasi mga lalaki nagko-comment ng gano'n, Mga story, alam nyo, hindi maganda ang refleksyon nyo sa sarili nyo. Kasi yung mga comments yakis, pinapatungkulan nyo sa ibang lalaki. Yung level ng misogyny sa mga comments nyo, pare-pareho lang kayo eh. Difference lang sila eh. Yung silently na-attract ng isang babae, di ba? Kaya naman, vocally ibabash ng isang babae dahil lang maganda siya at kumikita sa social media. Pareho yung control sa gender bias. Magkaiba ng direksyon. So, huwag kayong mag-high horse. At saka doon sa mga tao, wala naman siya ginawa kung bakit kumikita. Well, mga stories, tanong ko sa inyo, okay, sino ba nagsabi na kailangan mo magpawis, mag-construct ng building, o maglinis ng kanal para kumita? Kung ang audience ka, kung may engagement ka, kung may tao na gusto ang content mo na simpleng pakit lang yan, yun ang market. Yun ang demand. At kung ang demand, may pera. Ganun ang social media economy works, di ba? Hindi mo pwedeng i-validate ang kita ng isang tao dahil lang sa tingin mo ay madali ang ginagawa niya. Okay? Alam niyo mga stars, yung nakakatawa dito, okay? Yung mga nagko-comment wala namang ginagawa yan. Sila rin yung
nag-i-scroll at saka nag-view ng videos na yan. No? Sila rin ang nagbibigay ng views at engagement. No? So in a way, kayo rin ang dahilan kung bakit kumikita siya. So, huwag kayong magalit sa isang tao na ginagamit ang system na kayo rin mismo ang nagpapaandar. Okay? Sa punto ko dito, no, bilang reaction content creator tulad ko, okay? At saka, mga stores, hindi ko talaga agree doon sa narrative na parang mali ang reaction videos, no? Kaya nga reaction video, di ba? Real talk yun, commentary yun, okay? Freedom of expression yun. Anong tingin niyo sa amin? Nagsisinungaling ako sa mga audience ko? Na nagsasabi ako, ang galing naman yan, kahit hindi naman. Di ba? Napapuri ako sa isang content na hindi, kahit ang tingin ko ay may problema. Yan ba yun? Hindi. Ang trabaho ko bilang commentator, bilang commentator at reactor ay maging honest. Okay? Ang trabaho ko ay sabihin ko ano ang nakikita ko. Kung ano ang nararamdaman ko. Kung ano ang opinion ko. Okay? At ang opinion na yun, opinion ko to, mga stories, hindi yun cyber B-word. Hindi yun cyber B-word. Ang opinion na may basis, may reasoning, may logic, yun ang protected speech doon. Okay? Yun ay fair comment. Okay? So, pero, narito ang susi dito, mga stories. Ito ang pinaka-importanteng punto dito. May difference between reaction at may substance at reaction ng pag-aaway. Okay? May difference between commentary na nagtitrigger ng healthy discussion at commentary nagtitrigger ng harassment. Okay? At doon sa video ni 8 Asset na to, okay, sa totoo lang mga stores, ang linya ay manipis talaga. Okay, manipis talaga. Kasi ang intention niya, based sa original video, hindi naman talaga collaborative eh. Hindi naman talaga constructive. Parang pinaglalaroan lang niya yung content ni Shikina eh. Na parang makakuha ng engagement para sa sarili niyang channel. At yun ang difference, di ba? Dito sa aking channel na Marcus Stories, okay? Mga stories, alam niyo naman ako, okay? Oo, diretso ako. Walang filter. Pero may mga respeto, okay? Kapag nagre-react ako sa isang content, no, sinasabi ko ano yung mali, sinasabi ko ano ang tama, okay? Pero hindi ko ginagawang punching bag ng isang tao na para lang tumawa ang audience ko, okay? Hindi ko ginagawang content to yung pagpapahiya sa kapwa. Hindi ganun ako. Hindi ako ganun. At yan ang linya na hindi dapat i-cross ang sino mag-content creator dito. Okay? Mga stories ito, i-wrap up natin ito. Okay? Sa buong issue na to, walang puro innocent at walang puro guilty. Okay? May pagkukulang ang magkakaibang panig. Okay? Sa 8 Asset, kahit sabihin pa niya wala siyang sinasabing masama, well, ang context, ang tone, ang framing ng video niya, at ang engagement niya sa mga degrading comments, no? Lahat yun nagsasabi sa iba kaysa sa sinasabi ng bibig niya. Okay? At yung collaboration sana yun, okay? Defense, hindi ako kumakagat doon. Okay? At di rin kayo dapat kumagat doon. Okay? Pareho-pareho lang yan sa script ng isang content creator na yun at ang ibang content, okay? Ng ibang content creators na gumagawa ng ganun kapag nag-backfire na joke lang, okay? Na content lang, collab, sana. Palaging ganyan ang exit strategy, okay? Sisikinan na naiintindihan ko yung mga sakit niyan, di ba? Naiintindihan ko yung frustration. Pero yung hearing court, medyo kailangan mong evaluate ng mabuti yan. Okay? Kasi ang legal battle, mga stories, ma'am, okay, ma'am, yung legal battle na yan, malaking bagay yan. Okay? Malaking gastos yan. Okay? Malaking stress yan. Okay? At kung wala kang solid ng legal basis na to, baka mas malaki pang stress ay idudulot nun kaysa dun sa original na video. Okay? Sa lahat ng content creators na gumagawa ng reaction including me, palaging tandaan,
may tao sa likod ng content na nire-react natin. May pamilya, may mental health struggles, may buhay na hindi natin alam, di ba? Pwede natin kalimutan na ang salita ay may bigat. Okay? At kapag ikaw ay may platform, no, mas mabigat ang responsibilidad mo sa bawat sa salitang lumalabas sa bibig mo o sa bunganga ko o sa bunganga mo, di ba? Real talk yan. Okay? So, at yun mga stories, yun ang take ko sa issue na to, no? Kung may opinion ko kayo, drop na, no? I-drop nyo sa comment section, sa baba na gusto kong marinig yung mga side ninyo. Okay? Mag-usap tayo ng maayos, walang bastusan, walang personalan. Okay? Kung gusto niyo mga ganitong mga straight talk, walang paligo-ligo, komentary natin dito sa ating channel. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. At gusto niyo maging part of the Stories membership level, as low as 39 pesos a month, makakuha niyo na early access sa mga videos fresh from the rendering video. No? Supportan niyo ako mga stories. Okay? Mga stories, thank you and have a good night. Bye!